State of the Nation. Fourth quarter na, pero humantong pa sa rumble ang basketball game sa pagitan ng dalawang barangay sa Coronadal City. Ang tila yakapan ng dalawang players sa magkabilang team, isikalan na pala. Sumama sa gulo ang iba pang mga player pati mga supporter. Hindi na itinuloy ang laro. Wala pang pahayag ang mga organizer ng paliga. Magkahiwalay na insidente ng karahasan sa mga kabataan ang naitala sa Davao City. Patay ang isang lalaking 17 anyos na hinampas ng 2x2 habang kinuyog naman ng grupo ng mga kabataan ang isang estudyante. May report si Argel Relator ng GMA Regional TV. Pauwi na ang estudyanteng ito mula sa paaralan sa Davao City ng Cornerin at Bugbugin. Ilang saglit lang, kinuyog na siya ng iba pang kabataan. Tumakas sila ng sitahin ng isang residente. Pagtayo ng biktima, iika-ika siyang naglakad palayo. Adto na ko diri nagdugo-dugo naman. Kung saan gigamit sa motor? Nakils. Nakal sa gamit? O kwan, butik. Tukoy na ng pulisya ang isa sa mga gumulpi habang patuloy na kinikilala ang mga kasama nito. Hindi pa malinaw kung mga minor de edad din sila. Kasagaran mang gudiri halos sa kasimana na aygoy mahitabo nga gubot. Kasagaran estudyante. Anta ka nang naay magrubing diri pirmi. Ay magrubing para hadlok man na sila. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV na makuna ng pahayag ang pamilya ng biktima. Nakahandusay naman sa kalsada ang 17 anyos na lalaking ito nang datnan ng mga otoridad sa Barangay Kalinan proper, Davao City rin. Hinampas kasi siya ng 2x2. Batay sa investigasyon, nangyari iyan sa labas ng isang bar kung saan nagpunta siya at isang kasama niya. Nag-iinuman sa labas ang dalawang suspect na humampas sa kanya. Gisumbag ni nga suspect sir na sa mga biktima. Motong kitabangan siya sir ka ng puspo sa 2x2. Hindi pa malinaw ang dahilan ng alitan. Hindi pa nagbibigay ng pahayag ang mga kaanak na nasawing biktima. Hawak na ng pulisya ang dalawang suspect na sasampahan ng reklamong murder. Argel Relator ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Food security emergency sa bigas idineklara ng Agricultural Department. Alinsunod daw ito sa rekomendasyon ng National Price Coordinating Council sa gitna ng pagsipa ng presyo ng bigas. Sa bisa ng Food Security Emergency Declaration, maaari nang i-release ang buffer stock ng bigas na nasa National Food Authority o NFA para pahupain ang presyuhan at iyaking may sapat na supply. Multang nakalap ng gobyerno mula sa mga di dapat dumaan sa EDSA busway nitong Enero umabot sa lagpas 7 milyong piso. Kanina hinuli ang isang rider na sumemplang pa habang tinatakasan ng mga otoridad. May hinuli ring isang taga-LTO at isang pulis. Dating PCSO General Manager Royina Garma at dating NAPOLCOM Commissioner Edelberto Leonardo na itinurong utak ng pagpaslang kay dating PCSO official Wesley Barayuga inireklamo ng murder at frustrated murder. 5 pang dawit ang inihabla. Sina Garma at Leonardo nauna nang itinanggihan sa pagdinig ng House Quad Committee. Joseph Morong, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isinusulong na lagyan ng Maximum Suggested Retail Price o MSRP ang karneng baboy sa Metro Manila matapos sumipa ang presyo nito sa 480 pesos kada kilo. Sabi ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, mahal ngayon ang baboy sa NCR kahit mababa ang farm gate price. Hindi tulad ng presyuhan sa probinsya. Pinag-aaralan na yan ng Department of Agriculture. Sa datos ng DA nitong January 20 to 25, tumaas ng halos 17 pesos ang average price ng kada kilo ng kasim at mahigit 35 pesos naman sa liempo. Tingin ng kagawaran, may nananamantala kaya mahal ang karning baboy sa NCR. Hulikam ang magkahiwalay na disgrasya sa Iloilo. May 2 namatay sa banggaan ng taxi, truck at jeepney. May nasawiring mag-asawa sa motorsiklo na bumangga sa truck. May report si Kim Salinas ng GMA Regional TV. Dumadaan sa kurbada sa Iloilo City ang truck na yan nang salpukin ng motorsiklo. Galing sa kabilang lane ang motorsiklo na napunta sa linya ng truck kaya nagkasalubong.
Nasawi sa ospital ang mag-asawang sakay ng motorsiklo matapos mapuruhan sa ulo. Ginagamot naman sa ospital ang 5 taong gulang na apo ng mga biktima na nakaupo sa gitna ng mag-asawa ng maaksidente. Ayon sa ina ng babaeng biktima, galing ang tatlo sa pagtitipon sa isang beach sa bayan ng Leganes. Ikinustodiya ng pulis ang driver ng truck pero pinalaya agad matapos magkaareglo ang dalawang panig. Hindi kita maka-aristo sang driver kay tiara saya sa iya right of way sang natabong aksidente. Sa bayan naman ng Santa Barbara sa Iloilo, pa-U-turn ng bus na yan nang banggain sa likod ng taxi. Napaabante ang bus at nahagip ang likod ng dumadaang jeep kaya tumilapon ang nakasabit dong pasahero na kanyang ikinamatay. Isinugod sa ospital ang taxi driver pero binawian din ng buhay. Ginagamot naman ang 2 sugatang pasahero ng jeep. Hawak ng mga pulis ang mga tsoper ng bus at jeep. Kim Salinas ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nadakip ng NBI ang isang suspect sa pangahalay na nagbaril pa sa sarili. Pinatay naman at tinakawan pa ang isang senior citizen sa Lapu-Lapu City, Cebu. Yan ang spot report ni Lou Ann May Rondina ng GMA Regional TV. Hulikam sa Antipolo City ang pagbaril ng isang security guard sa kanyang kabaro. Ayon sa investigasyon, uminit ang ulo ng suspect matapos malit ng dating ang kasamahan. Madalas daw itong pag-awayan ng dalawa. Ayalitan po kami. Dala po ng galit, pati sa mga pagbabanta niya sa akin, pati sa pamilya ko. Humingi ng tawad sa pamilya ng biktima, ang suspect na nahaharap sa reklamong homicide. Sa Lapu-Lapu City, Cebu, natagpo ang patay na may sugat sa leeg ang isang babaeng negosyanteng edad 60. Natangay rin ang aabot sa kalahating milyong pisong kita ng biktima pati ang kanyang sasakyan. Person of interest ng pulisya, ang pamangkin ng biktima na kasama niya sa negosyo. Bukod na nawala siya matapos ang krimen, may ebidensya raw ang mga pulis na mag-uugnay sa kanya. Based sa affidavit nga i-execute aning ato ang witness kaniyang half-sister nga nakadungog siya lagubo sa taas. Prior siya na istorya niya igsuon nga padung lakaw. Sa Cebu, nahulikam sa body cam ng operatiba ng NBI ang pagtugis sa lalaking suspect sa ilang ulit na panghahalay sa kanyang minor de edad na stepdaughter. Nakatakas ang suspect at bumalik sa kanyang bahay. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, nagbaril sa noo ang suspect pero nang madakip, dinala siya sa pagamutan at natanggal ang bala dahil hindi masyadong tumagos. Anya, umamin ang suspect. Inihahanda na ang reklamo sa kanyang qualified rape in relation to Anti-Child Abuse Act. Ang biktima naman, hawak na ng lokal na DSWD. Lou Ann May Rondina ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Baha sa northeastern Australia, isang naitalang nasawi. Nirescue ang ilang residente gaya ng isang babaeng buhat-buhat na ng mga rescuer matapos matrap sa kanyang sasakyan. Mabilis ang pagtaas ng baha. 2 araw nang walang tigil ang pagulan sa Queensland State dahil sa bagyo. Nalubog ang mahigit 100 bahay at hindi na rin madaanan ng ilang tulay. Ayon sa kanilang Weather Bureau, may banta pa rin ng matinding ulan kahit pahupa na ang bagyo. Nagpapagaling sa Israel ang 5 Thai national na pinakawala ng grupong Hamas matapos i-hostage ng mahigit 15 buwan. Binisita sila ng Foreign Minister ng Thailand sa Bir Yaakov, Israel. Kabilang ang mga Thai sa mahigit 200 dinukot ng Hamas nang sumalakay ito sa Israel noong October 7, 2023 na nauwi sa panggigera at pambobomba ng Israel sa Gaza. Nitong Huwebes, pinalaya sila kasabay ng 3 Israeli bilang bahagi ng ceasefire agreement ng Hamas at Israel na nagsimula noong January 19. Sa kabuuan, 18 hostage na ang pinalaya ng Hamas habang mahigit 500 Palestinian prisoner ang pinalaya ng Israel. Nagkasunog ngayong hapon sa isang residential area sa Novaliches, Quezon City. Tulong-tulong ang mga residente sa pag-apula ng apoy. Sa inisyal na ulat, mga informal settler ang naapektuhan. Wala namang napaulat na nasaktan o nasawi sa sunog na inaalam pa ang sanhi. Sa Balanga, Bataan, nasawi sa sunog ang 4 na magkakaanak na ayon sa fire marshal ay bigong makalabas ng bahay. Bukod sa nakalak ang pintuang bakal,
May grills din ang mga bintana. Kandila ang isa sa mga tinitingnang sanhi ng sunog dahil wala raw kuryente noon sa bahay. Naging makulay ang pagbubukas ng Panagbanga Festival nitong weekend. Binagsa ng libu-libong turista ang makulay na grand opening parade sa Session Road at Harrison Road. Nagpakitang gilas din ng mga estudyante sa drum and lyre at street dancing field demonstration sa Melvin Jones Football Ground. Blossoms Beyond Boundaries ang tema ngayong taon. Highlight ng month-long festival ang Grand Street Dance Parade sa February 22 at Grand Float Parade sa February 23. Mapa-Taiwanese, Chinese, Japanese o Korean series, hindi may kakaila ang kasikatan ng Asian dramas. At isa sa mga naging mukha nito sa buong mundo si Barbie Hsu na ipinagluluksa ngayon ng fans ang biglang pagpanaw. Magbalik tanaw tayo sa report ni Aubrey Carampel. Nang ipalabas ang Taiwanese drama na Meteor Garden noong early 2000s, maraming napamahal at umidolo kay Sanchay. Mapagmahal sa pamilya at kaibigan, pero palaban at may paninindigan. Kaya kahit pumasok sa paaralan ng mayayaman, hindi na tinag sa pambubuli ng kinatatakutang F4 ni na Dao Mingsu, Ximen, Meizuo at Wat Shelei. Hanggang naging laman siya ng puso ni na Wat Shelei at Dao Mingsu. Ang Asian Cinderella story ni Sanchay, binigyang buhay ni Barbie Hsu. Isa sa mga unang mukha ng Asian drama wave ng bagong milenyo sa Pilipinas at ibang bansa. Ang ilang batang 90s, nagmamadali raw makauwi galing sa school para maabutan ang Meteor Garden. Pero walang dudang kinilig sila sa kakaibang love story ni na Sanchay at Dao Mingsu. Kaya marami ang heartbroken sa balitang pumanaw siya sa edad na 48. Ayon sa nakababatang kapatid ni Barbie na si Dee, nakabakasyon silang mag-anak sa Japan para sa Lunar New Year. Pero nagkatrangkaso si Barbie na nauwi sa pulmonya. Si Kenshu na gumanap na Ximen, nagpost sa IG ng all-black photo at throwback pic nilang 5 bilang pag-alala kay Barbie. Si Rainy Yang na gumanap na best friend ni Sanchay, nagpasalamat at inalala ang kaibigan na sobra raw niyang na-miss. Nagbigay pugay rin ang comic artist at National Book Award finalist na si Alan Jeffrey Bacar kay Barbie na may caption na "Rest in peace Barbie Hsu, our forever Sanchay." Vegetarian si Barbie Hsu at supporter ng PETA o People for the Ethical Treatment of Animals. Heartbroken daw ang animal rights group sa pagkawala ng isa sa kauna-unahang biggest star na sumuporta sa kanila. Naulila ni Barbie ang kanyang mister na si South Korean musician na si DJ Koo at 2 anak mula sa kanyang ex-husband. Aubrey Carampel nagbabalita para sa GMA Integrated News. Yan po ang State of the Nation. Para sa mas malaking misyon at para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako si Ato Maraulio mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.